Ginawa ko na po lahat ng pakikiusap. Ayaw pa rin po niyang magpadala kasi takot daw po siyang lumabas. Takot siyang lumabas. Kasi baka daw po may umambas sa kanya, yung taong papatay po sa kanya. Ang po niya sa akin, yung Daddy Frankie daw po, once na pumunta daw po siya, pupunta daw po siya, sasama daw po siya magpatingin. Pag si Daddy Frankie ang dumating, bababa siya. Opo, opo. Yun po yung sabi niya. Patay pa siya? Nanay lang po. Nanay na lang. Ilang taon yung nanay niya? 50. Hindi kayo humingi ng tulong sa barangay? Humingi po, pero hindi po siya kayang kunin. Kasi Hindi siya- nga po, parang tinatakot po niya yung mga barangay. Magpapakamatay siya pag kinuha po siya. Kahit pulis po, pumunta na. May pumunta na rin pulis. Opo, opo. Naririnig ni God lahat ng sinasabi mo, ah? Magtiwala lang tayo. Si ma'am naman, ba't umiiyak si ma'am? Naiiyak po kasi ngayon ko lang po siya makitang ganyan. So, hindi po ako sanay. Dito ka, ma'am. Para makaalis tayo mga usap na tayo saglit. Dito ka, halika, Joel. Halika, okay ka lang? Halika, magkakape muna tayo. O ka mo. Dito ka, Joel. Halika. Takot ka? Huwag ka matakot. Sama mo si Daddy Frankie. Malamig. Yan. Kumusta ang tulog natin? Bakit? Ha? Hindi ka nakatulog maigi. First time mo matulog sa baba. Okay. Ganun talaga. At least kasama mo si Mrs. No? Kasama mo asawa mo. Kampante ka. Kasi hindi ka pababayaan ng asawa mo. No? At teka, magkape muna tayo. Kape tayo ha? Kasi babiyahe tayo. Maaga tayo. Doon na lang tayo kakain sa daan, ha? Kape tayo, kape ka, Joel. So yun mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. Maaga gumising ang team kasi tutulak kami ngayon sa bahay pagamutan. Sa mga hindi pa nakakilala kay Joel, kaya si Ma'am, yan. Sila po yung ina-assist natin ngayon dahil sa konting problema ni Kuya Joel. Medyo higop ka kape para magkalaman yung tiyan, ha? Sabi mo kagabi nung pagdating mo dito, anong sabi niya nung pagpupok niya dyan? Anong sabi ni Kuya Joel pagdating niya rito? Kampante ba siya? Opo, kampante siya. Nakatulog naman siya, ma'am. Hindi masyado. Galaw siya ng galaw. Saka first time ko kasi na matulog sa lupa. Parang nanibago. Nanibago talaga. Okay lang yan. Pagkatapos nito, babiyahe tayo, ah. Anong nararamdaman ni Kuya Joel ngayon? Natatakot ka. Huwag ka na matakot. Pagkatapos natin magkape, babiyahe na tayo, ah. Para mawala na yung takot sa puso't isipan. Tiwala ka lang, nandito si Daddy Frankie, eh? Kasama natin ang Panginoon sa bawat lakad natin. Kaya hindi niya tayo pababayaan. Eh? Tsaka syempre, andyan ang asawa mo, hindi kaya pababayaan para sa mga anak ninyo. Sadyang napakahirap mga kababayan, labanan ang sakit na depresyon. Sabi ng iba, parang hindi nila pinapansin yung salitang depression. Pero sa totoo lang, yan yung isa sa mapanganib na kalaban. Dahil hindi mo alam, unti-unti kanyang tinatalo. No? Kaya mga kababayan, pag may mga pasyente, kapamilya, kamag-anak tayong may ganitong pinagdadaanan, ipag-pray natin, suportahan natin. Marami talaga ang hindi nakakaalam o hindi nakakaintindi ng sakit na depression. Pero pag pinabayaan natin, mas lalalim ang problema. Si Ma'am Mean, mga kababayan, isa galing pa ng abroad yan. Umuwi siya bigla-bigla para sa kanyang asawa.
para matulungan. Hindi kaya nagkwentuhan kagabi, dapat kwenintuhan mo ng kwenintuhan kung hindi siya matulog. Kasi po ano siya, nakapikit na po siya. Ayaw ko po siyang istorbohin. So, Hmm. po. Nire-relax niya yung isip niya. No po. Pero at least, pumayag na nakahiga, nakatulog. Unlike doon sa inyo, sa bubong lang talaga. Opo. So, anong mangyayari sa Sabi katawan po niya? niya dito, sir, ano po, feel niya safe po talaga siya Oh, dito. wala siyang naririnig na iba eh. Kami-kami lang. Opo. Feel niya safe siya dito. Opo. Which is true naman. Kasi sino pa makakapasok? Double door, may gate sa labas, may main entrance, may pintuan dito, may pintuan na naman. Paano ba sila makapasok, di ba? Di ba kaya Joel? Ilan taon ulit si Kuya Joel? 32. Naalala mo yung complete name mo? Anong pangalan mo sa school? Pilyedo mo? Saan ka nakatira? Yung address mo? Alam mo pa yung address mo? Naalala mo? Anong address mo? Complete. Complete address. Manuel Tarlac. Alam pa naman niya lahat mga kababayan. Kaunting gamot lang to. Pero gaya ng sinabi ko, yung inaakala natin na simpleng depression lang, pag hindi natin natulungan, natutukan, hindi maganda po ang maidudulot niya. Kaya nung tumawag sila sa amin or nag-message sila sa amin, thanks to God, kasi na-notify agad ng ating mga kasamahan. At siya rin naman na ginabayan tayo ng Panginoon na makarating sa kanilang tahanan. Anong pakiramdam ni Kuya Joel? Ginaw ka? Okay ka naman? Hindi na po kayo hindi ko? Okay na? Nag-ano na po. Okay. Ayaw mo na. Sige na. Take time lang. No? Inaayos pa lang yung mga gamit natin. Biyahe tayo Manila ngayon ha? Mas malayo kasi pag sa saka doon yung maayos para gumaling ka na. Saglit lang yun. 2 oras lang ang biyahe. Tsaka doon walang problema doon. No? Para magiging magaling ka na, makakasama mo na yung mga anak mo. Di ba 3 yung anak mo? Hindi po anak ko. Sino pinakamalapit sa'yo? Bunso po. Ay, yung bunso. Lalaki, ano? Very good. Tsaka yung pangalawa ko. Yung pangalaw. Sila po nag-aabot pagkain ko sa taas minsan. Yung mga anak mo nag-aabot ng pagkain sa taas. Very good. Yung dalawa po. Yung isa po, panganay ko po, takot po. Medyo natatakot sa'yo yung panganay. Bakit kaya siya natakot? Nasigawan mo ba siya? Hindi. Hindi naman. Yung dalawang anak ko po nag-aabot pagkain ko. Yung bunso, pangalawa ko. Ay, yung pangalawa at bunson sila nag-aabot. Tubig ko. Naalala mo gaano ka katagal doon sa bubong? Mga ilang araw ka sa bubong? Tagal na po. Matagal. Paano pag tirik ang araw, hindi ka ba nainitan doon? Nainitan po. Nainitan. Bakit hindi ka bumaba? Sisilong po ako sa gilid. Sumisiksik ka lang doon sa gilid. So, nung dumating yung asawa mo galing sa abroad, tapos pinuntahan ka niya, anong naramdaman mo? Hindi mo matandaan. Pero kilala mo siya. Iyakap mo ba siya kagabi? Bakit? 2 taon siya sa abroad. Na-miss ka ng asawa mo. Dapat si ma'am na lang ang yumakap. Hindi ka niyakap ni ma'am. Bakit? Para mawala yung takot, sana iniyakap ka niya, ano? Pero okay lang yan. No? May time pa naman, marami pang time. Kasi tingin ko naman sa ganitong sitwasyon, ma'am, bigyan lang tayo ng gamot niyan. Titignan lang siya. Titignan na, bibigyan ng resita. Tapos nakita ko naman sa mother niya na focus naman yung mother niya. So, basta mapapainom lang ng gamot. So, yun po talaga yung hinihiling namin. So, Oo.
Kung hindi man po siya i-admit, at least po maresetahan po ng Pero kung sakali i-admit, anong okay lang naman sa okay inyo? naman po. Sir. Yes. Kung sa ikabubuti naman Opo, ganun lang yun. Opo. Doon naman sa pupuntahan natin, sure naman ako. Opo. Kasi marami na kaming nadala na mga ganitong case. Opo. 100% naman. As long as nandyan kayo na mag-authorize, pipirma sa lahat ng bagay. Kaya napaka-importante po sa mga ganitong patient Opo. na nandyan ang pamilya. Kasi hindi po kami pwedeng mag-decide. Kahit sabihin natin na okay, good, Opo. maayos yung intention namin, iba pa rin yung witness ng sariling pamilya. Opo. Dahil siyempre, hindi natin alam. Mga doktor nga hindi sila papayag. Bago sila magsimula, hindi sila papayag kung ano man ang mga gagawin hanggat hindi napapapirma ang kamag-anak pamilya. Kami pa kaya na ganito lang. Pero alam ko kayang-kaya ni Kuya Joel yan. Strong. Napakalaki ni Kuya Joel, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, mga kapitbahay, mga tao dun sa barangay nila, medyo talawan, takot sila, alanganin sila. Kaya napakasarap sa pakiramdam, napakaswerte ng Team Daddy Frankie dahil si Kuya Joel ay pinagkatiwalaan tayo. Kumbaga, isinuko niya yung sarili niya sa atin. Maging ako man na hindi makapaniwala talaga, mga kababayan. Dahil pumunta na doon sa kanila ang barangay, pulis, ngunit hindi nagtiwala si Kuya Joel. Bukod tangi, si Daddy Frankie lang daw ang sinabi niyang magpapababa sa kanya. And thanks to God, nung nakarating ako kahapon, ay talagang gate pa lang, napangiti na siya. Kaya madali natin siyang nababa. Hanggat nung naibaba natin, yung kahilingan niya, at sinasabi niya, nasasama siya sa akin, mas gusto niya raw sa shelter. Kaya ito ngayon, mga kababayan, magdamag po sila dito natulog, sila mag-asawa, and then maya-maya lamang ng konti ay tutulak na kami. Kuya Rizky, ay Jesse, okay na tayo? Yes, ready na po. Guys, okay na tayo? Yes po. Okay. So, sige, busin natin yung kape natin. Tababiyahe tayo. Kunin ko lang yung bag ko sa taas. No? So, yun, mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang umaga na naman sa atin lahat. Pag-pray natin na maging maayos ang lahat. At syempre, shout out ko yung mga kababayan natin OFW. Yung lagi-lagi natin sinashoutout ng mga kababayan natin OFW na nasa ibang bansa. Mayroong isa dito ngayon at hindi ko lubos akalain na makakadaupang palad natin at siya yung ating isa sila sa ating tinutulungan ngayon. Kaya lahat ng mga OFW na nasa ibang bansa, mabuhay po kayong lahat. Napakalaki ng inaambag ninyo sa bayan natin, sa ating sinilangan. Luzon, Visayas, Mindanao, mabuhay po kayo. Kaya si Daddy Frankie, mga kababayan, maglalambing po ako sa inyo. Kung sakasakaling nanonood pa kayo sa bidyong ito, i-share po natin ang bidyong ito. Hindi po para ipagyabang, hindi po para kung ano-ano man. Gusto ko lamang pong i-share ang bidyong ito para kapulutan ng aral, para magkaroon ng idea yung mga iba nating kababayan na may mga pasyenteng ganito, para magka-idea sila sa kanilang gagawin na hindi nila pababayaan, hindi nila babaliwalain yung mga depresyon. Dahil napakahirap kalaban po yan. No? At syempre, sa pamamagitan po ng pag-share ninyo ng mga upload videos natin, marami pa tayong matutulungan, mga kababayan natin, na higit na nangailangan. Kaya mga kababayan, Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Tuloy-tuloy po tayo sa video. Kukuha lang ako ng anong gamit ko sa taas. Okay? Magpagamot tayo. Ha? Kalma ka lang. Na? Ready pa po. Na?
pinapagdala ko na po. Ang buhay ko sa maraming salamat po. Hindi po ako Tara na. Ayun, let's go. Are you ready, Kuya Joel? Ready ka na? Very good. So, yun nga, dinala namin si Kuya Joel. So, na-admit siya.